Alam mo ba na may isang simpleng gawain araw-araw na maaaring magpababa ng panganib ng karamihan sa mga sakit na kinatatakutan ng matatanda? Maaaring parang imposible pakinggan, pero maraming lumalabas na ebidensya mula sa makabagong pananaliksik at pati na rin sa mga sinaunang tradisyon. Dito sa Pilipinas, madalas nating marinig ang payo, huwag mong gawin ito, iwasan mo yan. Lagi tayong pinaalalahanan kung ano ang bawal. Ngunit bihira tayong bigyan ng malinaw na direksyon kung ano ang maaaring magbigay balik ng lakas, linaw ng isipan, at tibay ng katawan. Kung ikaw ay lampas na sa 60, marahil ay naramdaman mo na ang unti-unting pagkawala ng sigla. Nakasanayan na natin ang iniisip na normal lang ang panghihina, pananakit, o paglimot. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga pang-araw-araw na nakasanayan, mga gawain na halos hindi pinapansin, na maaaring maging daan para manatiling masigla, malinaw ang isip, at malakas ang katawan hanggang sa huling yugto ng buhay? Isipin mo ito, isang baso ng tubig sa umaga, isang lakad sa paligid ng barangay, ilang minutong malalim na paghinga sa ilalim ng puno ng mangga, o simpleng pagtulog at paggising sa parehong oras araw-araw. Mga simpleng bagay na madaling gawin kahit saan, mula Maynila hanggang Cebu, mula sa malalaking syudad hanggang sa maliliit na baryo. Hindi ito tungkol sa mahal na gamot o makabagong aparato. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa natural na ritmo ng katawan at pagbibigay sa sarili ng pagkakataong gumaling. Kung ginagawa araw-araw, ang mga gawaing ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan, kundi nakapagbabalik din ng pakiramdam ng kontrol at dignidad. Kaya bago ka pa mawalan ng pag-asa, bago ka magsabing ganito na lang talaga kapag tumatanda, pakinggan mo muna ito. Ang mga susunod na bahagi ay magpapakita kung paano ang 6 na simpleng hakbang ay makatutulong para maiwasan ang mga karaniwang sakit, mapalakas ang katawan, at mapanatili ang isipan na aktibo. Kung seryoso ka na sa pagbabalik ng iyong enerhiya at sigla, manatili ka rito. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa sarili at pagdiriwang ng bawat araw na ibinibigay sa atin. Ngayong sandali, inaanyayahan kitang makiisa. Kung naniniwala kang may pag-asa pa ang katawan na muling lumakas, huwag kang bibitaw. Subukan mong tapusin ang video na ito. Ang susunod na mga hakbang ay maaaring maging pinakamahalagang desisyon na gagawin mo para sa iyong kalusugan. Ang lihim ng tubig sa umaga. Kapag nagising tayo matapos ang 6 hanggang 8 oras na tulog, ang ating katawan ay dumadaan sa mahabang panahon ng walang kahit isang patak ng tubig. Hindi ito napapansin ng marami, pero ang simpleng kakulangan ng tubig sa umaga ay nagdudulot ng sunod-sunod na problema, bumabagal ang panunaw, nagiging malapot ang dugo, humihina ang alertness, at tumataas ang pamamaga sa buong katawan. Sa Pilipinas, karaniwan na ang unang abutin pagkagising ay ang kape o tsaa. Pero ano ang mangyayari kung bago ang lahat, bago pa ang cellphone, bago pa ang almusal, isang baso ng malinis na tubig muna? Ang simpleng gawain na ito, araw-araw, ay may kakayahang magpasigla ng katawan, mag-alis ng lason, at magbigay ng panibagong lakas. Bakit mahalaga ito? Dahil ang dehydration ay tahimik na kalaban. Kapag kulang sa tubig, mas bumabagal ang pagdaloy ng dugo, pinipilit ang puso na magtrabaho ng mas mabigat. Humihina rin ang daloy ng oxygen sa utak, dahilan kung bakit madalas makalimutin at parang laging pagod ang matatanda. At higit sa lahat, napapahina ang kakayahan ng atay at bato na linisin ang katawan mula sa lason at abnormal na pagdami ng selula, isang bagay na konektado sa panganib ng kanser. May mga pag-aaral na nagpakita na ang madalas na kakulangan sa tubig ay maaaring magdulot ng bato sa bato, impeksyon sa ihi, at maging ilang uri ng kanser tulad ng sa pantog at bituka. Ngunit sa kabilang banda, ang simpleng pag-inom ng 1 o 2 baso ng tubig sa umaga ay kayang baguhin ang takbo ng buong sistema ng katawan. Isipin mo, bago ka pa humigop ng Barako coffee o kapeng 3 in negatibo 1, bigyan mo muna ng regalo ang katawan mo, 1 baso ng tubig. Maaari mong lagyan ng kaunting kalamansi o 1 butil ng asin para makatulong sa electrolytes, pero kahit plain water ay sapat na. Ang mahalaga ay ang consistency. Hindi sapat ang 1 beses lang sa 1 linggo. Kailangan ito ng katawan araw-araw. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong mas malinaw ang isipan, mas magaan ang pakiramdam ng tiyan, mas tumataas ang enerhiya, at mas lumalakas ang resistensya. Dahil ang isang hydrated na katawan ay mas matibay laban sa sakit. Isang halimbawa ay si Mang Ernesto, 82 taong gulang mula sa Batangas. Sinabihan siya ng doktor na borderline na ang kanyang presyon.
Hindi naman siya nagbago ng malaki sa lifestyle. Ngunit simula noon, araw-araw, umiinom siya ng isang malaking baso ng tubig pagkagising, bago pa ang kape. Pagkaraan ng 3 buwan, bumaba ang kanyang blood pressure, bumalik ang sigla, at hindi na rin siya ganoon kadalas makalimot. Madalas niyang sabihin, hindi pala ako tumatanda, natutuyo lang pala ako. Kaya bago ka uminom ng gamot o magpa-check up, itanong mo muna, nabigyan ko na ba ng tubig ang katawan ko ngayong umaga? Dahil minsan, ang solusyon ay hindi komplikado, kundi nakaligtaan lamang. Ang lakas ng araw-araw na paglalakad. Kapag naririnig natin ang salitang ehersisyo, kadalasan ang naiisip ay jogging, iwen, o mabibigat na workout. Ngunit para sa mga higit sa 60 taong gulang, hindi kailangang maging komplikado. Ang simpleng paglalakad, lalo na kung may layunin at medyo mabilis ang hakbang, ay isa sa pinakamabisang paraan para palakasin ang katawan at panatilihing malinaw ang isipan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa kilos ng mga paa. Ito'y nagpapasigla ng sirkulasyon, nagpapalakas ng puso, at nagbibigay ng sapat na oxygen sa utak. Kapag umaandar ang dugo ng maayos, mas aktibo ang mga neuron, mas malinaw ang alaala, at mas mabilis ang pag-isip. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang mga matatanda na naglalakad araw-araw ng 15 hanggang 30 minuto ay may mas malaki at mas malusob na hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya. Kaya't ang simpleng pag-ikot sa paligid ng barangay, sa parke, o kahit sa palengke, basta't medyo mabilis ang hakbang, ay may malaking epekto sa kalusugan ng utak. Ngunit hindi lamang sa memorya nakatutulong ang paglalakad. Napatunayan din na ang regular na paggalaw ay nakababawas ng panganib ng ilang uri ng cancer, gaya ng colon at breast cancer. Nakakatulong din ito na ayusin ang hormones at palakasin ang immune system, kaya't mas maagang natutuklasan at nasisira ng katawan ang masasamang selula bago pa lumala. Isipin mo si Aling Rosario, 76 anyos mula sa Iloilo. Nang payuhan siya ng doktor na mataas ang cholesterol, sinimulan niya ang araw-araw na paglalakad sa paligid ng barangay. Una, 5 minuto lang ang kaya niya. Pero sa loob ng ilang buwan, umabot ito sa kalahating oras. Hindi lamang bumuti ang kanyang mga resulta sa laboratorio, kundi mas naging masayahin din siya, mas mahimbing ang tulog, at bumalik ang interes sa mga crossword puzzle na matagal na niyang iniwan. Ang sikreto dito ay hindi yung basta naglakad lang sa loob ng mall o grocery. Kailangan ay intentional, igalaw ang mga braso, bilisan ng kaunti ang hakbang hanggang maramdaman mong bahagyang hinihingal ka pero kaya pa ring makipag-usap. Kung magagawa sa labas, mas mabuti dahil ang araw at sariwang hangin ay dagdag na benepisyo. Ngunit kung sa loob lang ng bahay o bakuran, ayos lang din ang pinakamahalaga ay gawing bahagi ito ng pang-araw-araw na ritmo. Ang paglalakad ay higit pa sa ehersisyo. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at kalayaan, lalo na sa edad na madalas nararamdaman nating may nawawala, lakas, sigla, o kalayaan. Ang paglalakad ay parang pagbawi sa mga bagay na yon. Isang payak na kapangyarihan na laging nasa ating mga paa. Kaya't bago mo sabihing wala kang oras o wala kang sapat na lakas, tandaan, hindi mo kailangan ng iyan, mamahaling sapatos, o espesyal na gamit. Ang kailangan mo lang ay determinasyon at sariling dalawang paa. Malalim na paghinga at tahimik na pagmumuni-muni. Maraming matatanda ang naglalakad araw-araw na tila ba laging may dalang bigat sa dibdib, hindi man halata, pero ang loob ay laging balisa. Sa Pilipinas, natural nang alalahanin ang mga gastusin, kalusugan ng mga anak o ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang ganitong tahimik na tensyon, kapag pinabayaan, ay unti-unting sumisira sa katawan, tumataas ang presyon, humihina ang resistensya, at bumabagal ang memorya. Ngunit may isang kasanayang halos libre at madaling gawin, saan ka man naroroon, sa probinsya man o sa lungsod, ang malalim na paghinga at ilang minutong katahimikan. Hindi ito komplikadong meditasyon. Hindi rin kailangan ng espesyal na kasanayan. Ang kailangan lamang ay umupo ng maayos, ipikit ang mga mata, at huminga ng dahan-dahan. Kapag ang hininga ay dumadaloy mula sa tiyan at hindi lang sa dibdib, napapagana ang tinatawag na parasympathetic system, ang bahagi ng katawan na responsable sa rest and repair. Kapag ito'y aktibo, bumababa ang cortisol, bumabagal ang tibok ng puso, at unti-unting humuhupa ang pamamaga, isang ugat ng maraming malalang sakit gaya ng cancer, arthritis, at dementia. Subukan mong huminga ng mabagal, 4 na bilang sa paglanghap, 4 na bilang na pagpigil, at 4 na bilang sa pagbuga. Kahit 5 minuto lang sa isang araw, nagagawa nitong i-reset ang sistema ng katawan.
Ang simpleng ritual na ito ay kayang magpababa ng panganib sa sakit sa puso, mag-alis ng tensyon, at magpaayos ng pag-isip. Isipin natin si Mang Ramon, 82 anyos mula sa Pampanga. Mahigit 1 dekada siyang may alta presyon. Nasanay na siya sa gamot pero laging may side effects. Nang ipakilala ng kanyang apo ang malalim na paghinga tuwing umaga, sinubukan niya kahit nagduda sa una. Pagkaraan ng 2 buwan, hindi lamang bumuti ang kanyang presyon, kundi naging mas mahinahon siya, mas malinaw ang isipan, at bumalik ang hilig sa pagbabasa ng dyaryo. Sa simpleng gawain ito, hindi himala ang nangyayari kundi biyolohiya. Ang hininga ay direktang kumikilos sa vagus nerve, na konektado sa puso, tiyan, at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Kapag na-activate ito, mas nagiging maayos ang panunaw, mas balansado ang tibok ng puso, at mas mabilis ang paggaling ng katawan. Ang katahimikan at paghinga ay hindi tanda ng walang ginagawa. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang regalong maibibigay natin sa ating katawan, isang mensahe na ligtas ka, maayos ka, at maaari kang gumaling. Kaya't bago matapos ang araw, subukan mong maglaan ng ilang minuto. Umupo sa iyong paboritong silya, isara ang mga mata, at hayaang dumaloy ang hininga. Mapapansin mo, araw-araw, unti-unting lumilinaw ang isip, humuhupa ang tensyon, at bumabalik ang sigla. Ang ginhawa ng malamig na tubig. Kapag iniisip ng marami ang malamig na tubig, kadalasan ang unang reaksyon ay pagtanggi, ayoko niyan, baka magkasakit ako. Ngunit sa katotohanan, ang maikling pakikipagtagpo sa malamig na tubig ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang palakasin ang katawan at pasiglahin ang isipan, lalo na para sa mga higit sa 60. Sa Pilipinas, sanay tayong mag-shower ng mainit-init o maligambam na tubig, lalo na sa malamig na umaga sa Baguio o Tagaytay. Ngunit kung tatapusin ang paliligo sa ilang segundo ng malamig na buhos, o kahit simpleng paghuhugas ng mukha't braso ng malamig na tubig sa gripo, nagigising ang buong sistema ng katawan. Ano ang nangyayari? Kapag nadama ng balat ang malamig na tubig, sumisikip muna at pagkatapos ay bumabalik ang mga ugat, kaya mas gumaganda ang sirkulasyon. Bumubagal ang tibok ng puso, at naglalabas ang katawan ng norepinephrine, isang natural na kemikal na nagpapabawas ng pamamaga at nagpapalinaw ng isip. Sa madaling salita, para itong maiklins pag-restart ng katawan. Isang halimbawa ay si Aling Gloria, 76 anyos mula sa Quezon. Matagal siyang nagreklamo ng pananakit ng kasukasuan at foggy na isipan. Nang payuhan siya ng apo na subukan ang malamig na banlaw pagkatapos ng paligo, unay tumawa lang siya, pangbata lang iyan. Ngunit matapos ang 2 linggo ng tig-negatibo 30 segundo ng malamig na tubig, napansin niyang mas magaan gumising, mas malinaw ang iniisip, at hindi na ganoon kasakit ang tuhod. Ang malamig na tubig ay hindi parusa, kundi banayad na tulong. Pinatitibay nito ang vascular system, tinuturuan ang katawan na mas maging flexible sa stress, at pinapagana ang lymphatic system na nag-aalis ng mga lason. May mga pag-aaral din nagsasabing ang regular na exposure sa lamig ay nagpapataas ng tinatawag na brown fat, isang uri ng taba na tumutulong magsunog ng enerhiya at mag-regulate ng blood sugar. Para sa mga nakatatanda, hindi kailangan ang matinding ice bath o polar bear swim. Maaari itong magsimula sa simpleng 15 segundo ng malamig na tubig sa dulo ng shower, o paghuhugas ng mukha sa umaga. Ang mahalaga ay consistency, hindi intensity. Marami ang nagulat na ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan, kundi nagdudulot din ng pag-angat ng mood. Parang biglang nagigising hindi lang ang katawan kundi pati ang damdamin. Kaya't kung gusto mong subukan, huwag isipin bilang pahirap, kundi bilang maliit na regalong magpapasigla sa iyo araw-araw. Ang malamig na tubig ay isang paalala, kahit sa edad na higit 70, kaya pa rin ng katawan mong mag-adapt at lumakas. Ritual ng malalim na paghinga. Kapag iniisip natin ang paghinga, madalas nating turing dito ay otomatiko lamang, inhale, exhale, ulit-ulit. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang paraan ng ating paghinga ay maaaring maging susi kung ang katawan ay magpapatuloy sa pagkakasakit o magsisimulang gumaling. Lalo na para sa mga lampas 60, ang ilang minuto ng sinadyang malalim na paghinga bawat araw ay may kakayahang baguhin ang buong kalusugan. Hindi ito nangangailangan ng yoga positions o mahahabang meditasyon. Sa katunayan, kahit nakaupo sa paboritong silya sa sala, maaari mo na itong gawin. Ang kailangan lang ay ilaan ang 5 hanggang 10 minuto sa araw-araw para sa maingat na paghinga, dahan-dahang paglanghap, mas mahabang pagbuga,
at pagbibigay pansin sa bawat galaw ng katawan. Kapag huminga ka mula sa tiyan at hindi lang sa dibdib, pinapagana mo ang parasympathetic state, ang natural na rest and repair mode ng katawan. Ibig sabihin, bumababa ang cortisol, bumababa ang tensyon, humuhupa ang pamamaga, at nagkakaroon ng mas balansing ritmo ang buong sistema. Sa loob lamang ng ilang linggo, mapapansin ang pagbabago, mas mabilis makatulog, mas malinaw ang alaala, at mas magaan ang pakiramdam. Isipin si Tatay George, 81 anyos mula sa Davao. Matagal na siyang nahihirapan sa short-term memory at hindi makatulog ng maayos. Sinubukan na niya ang supplements, iwas kape, at mga puzzle, ngunit hindi umubra. Hanggang sa itinuro ng kanyang anak ang isang simpleng ritual, huminga ng 4 na segundo, pigil ng 7, at dahan-dahang bugahan ng 8 segundo. Sa una, inisip niyang katawa-tawa lamang ito. Ngunit matapos ang isang linggo, mas mabilis siyang nakakatulog. Pagkalipas ng isang buwan, naaalala na niya ang mga numero ng telepono nang hindi nagsusulat. At 3 buwan makalipas, sinabi ng doktor na bumaba ang kanyang presyon ng dugo nang hindi binabago ang gamot. Ang malalim na paghinga ay hindi lamang para sa utak at puso. Sa bawat pag-ikot ng diaphragm, marahang namamasahe ang atay, bato, at bituka. Nakatutulong ito sa panunaw, pag-alis ng lason, at pag-absorb ng nutrisyon. Dagdag pa, ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng muling pagkakaugnay sa sariling katawan, isang paalala na naririto pa ako. Ang katawang ito ay mahalaga pa rin. Kaya't kung nararamdaman mong parang wala ka ng kontrol sa iyong kalusugan, magsimula sa pinakamadali at pinakapayak na hakbang, ang iyong hininga. Wala itong gastos, kaunting oras lang ang kailangan, ngunit ang epekto ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pagtanda. Ang kapangyarihan ng pare-parehong oras ng pagtulog at pagbangon. Maraming matatanda ang naniniwala na ang hirap sa pagtulog ay natural na bahagi ng pagtanda. Ganito na lang talaga kapag matanda na, madalas nating marinig. Ngunit hindi ito buong katotohanan. Ayon sa mga eksperto, ang simpleng pagsunod sa iisang oras ng pagtulog at paggising araw-araw ay isa sa pinakamabisang paraan upang palakasin ang katawan at pahabain ang buhay. Bakit? Dahil ang katawan natin ay may sariling circadian rhythm, isang panloob na orasan na nagdidikta kung kailan tayo dapat gising, kailan pinakamalakas ang organo, at kailan dapat nagre-repair ang utak. Kapag pare-pareho ang oras ng pagtulog at paggising, nagiging balanse ang lahat, hormones, presyon ng dugo, at kahit ang mood. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang nasasanay na manood ng telebisyon hanggang hating gabi o kaya ay natutulog sa kung anong oras lang maisipan. Minsan, may siesta sa tanghali, minsan wala. Ang ganitong pabago-bagong oras ay sumisira sa natural na ritmo ng katawan. Ang epekto, pagod sa umaga, malabong alaala, at mas mataas na panganib sa sakit sa puso at demensya. Isang magandang halimbawa si Aling Frances, 78 anyos mula sa Cebu. Mahigit 10 taon siyang hirap sa tulog, uminom ng tsaa, nag-hot bath, at gumamit ng iba't ibang paraan, pero walang nagtagal. Hanggang sa payuhan siya ng kanyang apo, isang nursing student, Lola, subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit mahirap. Sa una, duda si Frances. Pero matapos ang 3 linggo, nagising siya nang hindi na kailangan ng alarm clock. Mas magaan ang pakiramdam, bumalik ang sigla, at maging ang pananakit ng arthritis ay hindi na ganoon kalala. Ano ang sikreto? Kapag inaasahan ng katawan ang tamang oras, naghahanda ito ng kusa. Inilalabas ang melatonin sa tamang oras para madaling makatulog at cortisol naman sa umaga para magising na may lakas. Kung pabago-bago ang schedule, naguguluhan ang katawan, kaya't kahit mahaba ang tulog, hindi ito nakapagbibigay ng ginhawa. Isang tuloy-tuloy na schedule ng pagtulog ay nagbibigay daan sa utak upang mas malinaw na alisin ang mga proteinang naiipon na konektado sa Alzheimer's at iba pang sakit. Ito rin ay nagpapababa ng stress at nagpapatibay ng immune system. Kaya't kung nais mong magsimula, pumili ng oras ng pagtulog na nagbibigay ng 7-8 oras na pahinga. Iwasan ang mabibigat na pagkain at gadgets 1 oras bago mahiga. Gumawa ng maliit na ritual, maaring pakikinig ng malumanay na musika, pag-stretching, o pagbabasa ng aklat na magsisilbing hudyat sa katawan na oras na para magpahinga. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo na mas malinaw ang isipan, mas maganda ang mood, at mas malakas ang katawan. Ang pare-parehong schedule ng pagtulog ay hindi marangyang solusyon, ngunit ito ang pundasyon ng malusob na pagtanda. Mga huling pagninilay at paalala.
Kung nakarating ka hanggang dito, isa ka sa kakaunti na tunay na nagsusumikap para sa mas maayos na pagtanda. Maraming tao ang sumusuko, iniisip na huli na para baguhin ang kalusugan. Ngunit ang 6 na simpleng hakbang na ito ay nagpapatunay na hindi kailanman huli upang muling palakasin ang katawan, isipan, at diwa. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan. Ito'y tungkol sa maliliit na ritual na kayang isama sa araw-araw, isang baso ng tubig pagkagising, ilang minutong paglalakad, malalim na paghinga, mabilis na banlaw ng malamig na tubig, sinadyang paghinga bilang ritual, at pare-parehong oras ng pagtulog. Ang bawat isa ay tila payak, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang matibay na pundasyon para sa kalusugan. Isipin ang mga nakatatanda na kilala mo, mga kapitbahay, kamag-anak o kaibigan na sa kabila ng kanilang edad ay nananatiling masigla. Karaniwan, hindi dahil sa espesyal na gamot ang sikreto nila, kundi sa mga payak na ugali na hindi nila iniwan. Tulad ng mga magsasaka sa bukid na araw-araw gumigising ng maaga upang gumalaw, uminom ng tubig mula sa poso, at huminga ng sariwang hangin. Ang kalusugan ay bunga ng paulit-ulit na maliliit na desisyon. Madalas nating marinig na ang pagtanda ay puno ng limitasyon na hindi na natin magagawa ang dati, na huli na ang lahat. Ngunit ang katotohanan, ang pagtanda ay maaari ring maging panibagong simula. Bawat araw ay pagkakataon upang ibalik ang lakas, linaw ng isip at dignidad. Kaya't ang tanong ay hindi kung kaya pa ba ng katawan mong magbago. Ang tanong ay, pahihintulutan mo ba ang sarili mong subukan? Hindi kailangan ng pagiging perpekto. Kailangan lang ng pagiging handa. Handa kang magsimula sa maliit, handa kang maging mabait sa iyong sarili, at handa kang paniwalaan na may kakayahan ka pa ring maghilom. Ngayon, bago matapos ang video na ito, isipin ang isa sa 6 na hakbang na ito na kaya mong simulan bukas. Maaaring ito'y isang maikling paglalakad, isang baso ng tubig, o pagtulog ng mas maaga. Ang mahalaga ay magsimula. Kung naniniwala kang mahalaga ang mensaheng ito, hinihikayat kitang mag-iwan ng komento, ano ang isang bagay na natutunan mo ngayon at paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Ang pagbabahagi mo ay maaaring maging inspirasyon din sa iba. At kung nais mong makatanggap ng mas marami pang kaalaman at paalala para sa mas malusog na pamumuhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell notification. Ang iyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na makapaghatid ng nilalamang makabuluhan. Tandaan, ang iyong katawan ay likas na dinisenyo upang maghilom, ang iyong isipan ay kayang magbago, at ang iyong espiritu ay nananatiling matatag. Ang tunay na tanong, pipiliin mo bang magsimula ngayon?